Good morning. So today I don't have work and iniinit ko yung chicken doon sa sa kawali. So today maghuhulog tayo ng mga orders. So may order ako sa Mercari. So cute nila, 'di ba? Ayan say more. Hindi siya yung Merry Mushroom kasi merong isa na Merry Mushroom na Sears. Ito hindi. Say more ata. Ito salt and pepper shaker. Yan, binili namin ni Phil sa antique store noong pumunta kami ng Alabama. Yan, ang ganda. So, yung mga chicken ko, nilagay ko doon sa taas. Nagprint na ako ng mga address. 3 lang naman. Medyo bumagal yung sales ko kasi hindi ko na asikaso this past few days dahil may pasok ako. Tapos hindi ako nakakapag-upload ng mga damit. Actually, yung mga damit ang maraming namimili yung kids clothes ni Baby. Yan. Pero I love antiques and vintage kasi kaya binibenta ko din siya. So, meron akong Pyrex, may mga Empoli. Yung mga yon hindi ko pa napopost. Yung Pyrex na i-post ko na. Pero yung Empoli na decanter, hindi pa. Marami pa akong hindi na ipopost. Ayan. So, yan. Kumusta na ba ang buhay-buhay? At, ang cute-cute niya, oh. Ayan. Hindi naman kami kumakain din sa lamesang dumi, diba? Nilinisin ko mamaya. So, nanonood ako ng, sa social media, yung kay, sino pangalan nun? Yung doktor, si Doc Willie Ong. Ayan. So, syempre nakikisimpatya tayo sa kanya about dun sa sakit niya na sarcoma. Pero, you know, at least na gumaling na siya. Nakita natin sa PET scan niya na medyo na siya, yung lumiit na yung bukol. But, you know guys, nanonood ako nung live niya nung nakaraan. Para replay na siya. Hindi ko na nga tinapos eh. Kasi, parang na-insulto ako dun sa sinabi niya. No offense, Doc Willie, no? Alam ko naman din niya mapapanood. Pero no offense kasi, ang sabi niya doon sa unang niya is, yung mga, kung nasa Pilipinas ka, sigurado patay ka. Alam mo yun? Kung nasa Pilipinas ka, sigurado daw mamamatay siya kasi daw yung mga nag-aalaga sa kanya ng mga nurses ay may 2 years experience lang. And then, although I agree with him na yung mga nasa Pilipinas, syempre, mga 2 years experience, yung mga ganyang 1 year experience, nasa hospital, you know. Pero, hindi ako nag-a-agree sa kanya na kung nakikita niya yun na problema, why not, sa halip na sabihin niya sa, sa social media, bakit hindi siya tumakbo as a representative ng mga nurses, 'di ba, sa Pilipinas? Kasi parang walang representative ang mga nurses sa Pilipinas. Pagdating sa mga party list, laging may teacher, yung iba may manggagawa, pero sa nurses, parang wala akong nakita. Correct me if I'm wrong, baka mali lang naman ako. Pero yun, at saka, bakit nga ba umaalis sa mga nurses sa Pilipinas? Di ba alam naman niya, bakit hindi niya tulungan na lang, total tatakbo naman siya na senator or ba't hindi lang siya mag-party list or, yun ang agenda niya. About na tulungan niyo yung mga nurses sa Pilipinas na at least tumaas ang sahod, maging maganda yung kanilang insurance. Dapat nga mga nurses maganda ang mga insurance nila kasi sila ang nag-aalaga sa mga may sakit. And then alisin yung mga magbabayad ka ng pera para lang makapag volunteer ka sa isang hospital, 'di ba? But hindi nila gawin katulad dito sa US na mag-residency program sila for a year. At least may 1 year experience. And then after nun, at least may experience sila ng 1 year. And then, hindi sila aalis sa Pilipinas kung maganda yung sweldo nila. Kasi, parang inaano niya pa, sabi niya, yun nga, nasa Singapore siya. Nung una siyang nagkasakit, alam ko nasa Singapore na siya. Nung una akala ko nga Amerika. Pero nung, pangalawang niya na napag-anuhan ko nasa Singapore siya. Sabi niya yung daw ng alaga daw nung line niya, siguro meron siyang
PICC line or whatever para sa chemo is maganda. So, yung mga ganon is protocol yun ng hospital. Hindi naman yun sa nurses. Nasa protocol yun ng hospital. Bawa sa amin, kapag may PICC line, meron kang VASCAT, PermCath, or any central lines, meron kang CHG bath every 24 hours. So, para to prevent the infection, yung pag-ano ng infection. So, yun is protocol yun ng hospital. But hindi niya i-recommenda sa Pilipinas, diba? Total doctor naman siya, and sabi ko nga, nagbabalak siyang tumakbo as senator, or kung ayaw niya ng senator, ba't hindi na lang siya maging representative ng mga nurses sa Pilipinas, diba? Para maiwasan natin din yung kakareklamo ng mga tao na yung mga nag-aalaga sa kanila is walang mga experience ng mga nurses or 2 years experience lang. Actually guys, sa Pilipinas, kung may 2 years experience ka, tapos sa hospital ka nagtatrabaho, maganda nga ang experience mo kasi dito, mas maganda ang experience sa Pilipinas. Bakit? Dahil nakukultivate nila yung mga resources. Kumbaga, sila, mga nurses sa Pilipinas, maano sa resources dahil nga, para-paraan, diba? Dito kasi lahat sa US, nandyan na lahat sa hospital. Hindi ka na maghahanap, hindi ka na iisip ng paraan, ganon. Kumbaga, yun na. Pero sa Pilipinas, gumagana yung mga critical thinking, diba? So, yun lang ang akin. So, I don't know if yung iba siguro magdi-disagree sa sinabi ko, yung iba mag-agree, but yun lang ang mga naisip ko. Anyway, today, maghuhulog nga tayo ng mga tawag dito, ng mga gamit na na-order online. And then, merong comment sa Facebook, sa YouTube. Teka, babasahin ko lang ha. Teka lang, flip ko lang tong niluluto kong chicken. Hindi nakakapag-comment or nakakapag-upload sa Facebook. Puro kasi kami thrift store dito, thrift store doon. So, kakakuha ng mga, mga ibebenta. Naaaliw kasi kapag nagbebenta ako. Parang, kaso, syempre, naglalabas ka rin ng pera. So, tapos dumadami din yung mga gamit ko sa bahay. So, hindi rin maganda. Sabi nga, parang nag-hoard na lang, diba? Sorry. Hindi naman hoarding. Medyo binawasan ko na nga. Pero maganda kasing nag-auction or whatever. Anyway, guys, ito yung mga comment sa sa YouTube na hindi ko na nasagot. Sabi ni Paul Joseph 3081, sabi niya, if ever makapasok ako ng US, I'd rather work and live alone, leaving my family in the Philippines, work for 10 years, and retire in the Philippines. You know what? That's a very, very smart thing to do. Mag-ipon ka habang nandito ka sa US kasi unlimited ang trabaho, unless mawalan ka ng trabaho at mahirap makapasok minsan. So, yeah, that's true. Mag-ipon ka dito sa US, mag-work, and then magtipid ka, hindi mo kakailanganing isipin yung, kasi kung makakapag-ipon ka, and then, hindi mo naisipin syempre yung family mo dito sa US na kailangan ng ganito, kailangan niya sasakyan, may bills na babayaran, phones, sasakyan, kuryente, mas tataas pa. Kung ikaw lang mag-isa dito, you can just rent yung maliit na bahay na magkano lang ang iyong babayaran, and then yung natitira is maipon mo pa. And then, mag-retire ka sa Pilipinas, mag-business ka, and I think that's a very smart thing to do. Sabi ko nga kung kami nga mag-asawa, kung wala lang talaga kaming maraming bills, we'll just, tawag dito, mag-ipon and then mag-retire sa Pilipinas. But, medyo matagal pa yon. So, ngayon, work muna. Pero tama si Paul Joseph. Kung meron kayong, kung yun ang plano nyo, very smart din and walang mali naman doon. Evangeline de Robles, sabi niya, kasi dun sa isa kong video na bakit malaking sweldo ng nurses sa USA, pero bakit maraming parang umaalis. Kasi sa rehab ako nun. Sabi niya kasi nga rehab salbahe sila. Hindi naman lahat ng tao sa rehab salbahe. I don't know. I don't really know. Maybe yung kinikater naming mga pasyente kasi nasa downtown San Francisco kami. So, I don't know. I really don't know. Kasi,
Mahirap na magsalita, pero yun. Ni Mama Engfredo, 10 days ago na to, sabi niya, I'm 44 years old. I'm 44 years old. Sabi niya, ito talaga ang dream ko maging nurse dyan sa Amerika noon pa. Kami ng aking childhood BFF. Siya, natupad niya pagiging nurse kasi afford nila at nasa US na din siya. Ngayon, 3 kong anak na babae, pinili ang profession na to, suportado namin mag-asawa. Masaya ako dahil sila na ang magtutupad ng aking pangarap. Gabayan sana sila at ingatan ng Diyos palagi. Miss Mama Egfredo. Hindi ko alam kung babae siya or lalaki. But, yeah, dream ko din na maging nurse simula bata pa. Actually, doktor, bumaba ng pagiging nurse. And then, akala ko nga hindi ko na matutupad yung pagiging nurse ko nung gumraduate ako sa Pilipinas as nursing. Kasi ang hirap makapasok sa Pilipinas. Kailangan mo magbayad for volunteer, 10,000 pesos, and wala kaming pera nun. So, sabi ko, hindi ko alam kung matutupad ko pa or whatever, you know. So, hanap kami ng nanay ko ng mga mapapasukan ko. Walang nag-ano sa akin, nag-hire kasi new grad ako. So, yun yung mga ganong bagay, di ba? Kung meron kayong law sa mga ganon, at least, bababasan yung mga complain na ang mga nurses sa Pilipinas is mga walang experience na mag-aalaga sa'yo. Diba? Dr. Willie. Sorry. Bitter kasi talaga ako sa gano'n. Anyway, so maganda po pala talaga na natupad ng kanyang BFF yung pagiging nurse. And then, siya naman is, yun ang piniling profession ng mga anak niya na maging nurse. Sana maging yun ang matagumpay. Anyway, hindi lang naman USA ang open sa pagiging nurse. Marami pa rin namang ibang bansa na I would suggest na don't be just in one country. Kasi marami din talagang, at maraming open. Kapag may magandang experience ka na, I think Singapore is a good country or magandang lugar din na mag-practice ng nursing. You know, na hindi masyadong malayo sa pamilya. Kung wala ka naman balak maging, hindi ko alam kung ano-ano ng Singapore, pero kasi dito sa US, kapag nag-working visa ka, may chance ka na maging citizen, you know, green card holder, citizen. Kung, ang habol lang naman kasi ng iba dito, kapag naging citizen sila, yung pag nag-retire na sila, meron silang SS, you know. So, yun. And then, yung health insurance nga, maganda din dito kaysa sa Pilipinas. You know, ang laki kasi ng sa Pilipinas, no. Pero hindi ko naman sinasabi na porket nurse ka dito is mayaman ka na. Marami ding mga nurses na kulang din talaga ang sahod. I would say sa work namin ngayon, depende kasi sa company, you know, kapag walang overtime, hindi ka makakaipon. So, dapat talaga may overtime. Kung hindi ka mag-overtime, medyo kakapusin ka ng konti. You know, lalo ngayon sa work namin, ewan ko mababa ang census ngayon, so walang overtime. So madalas pushback silang tinatawag na reschedule pushback ganun, kasi mababa ang census. Katulad kagabi, 19 lang ang pasyente. So, ang kailangan lang na nurses is 5 nurses. Actually, 4 nga lang dapat eh. So, ewan ko kung nagpa-uwi sila kagabi. Kasi hindi nila ako pinapasok, which I chose naman kasi tinanong naman ako ng charge nurse nung umaga. Sabi niya, gusto mo ba ikaw ang ma-pushback ngayong araw? Sabi ko, yes! Sabi kong gano'n. No problem at all. You know, pero kukuhanin naman nila yun sa PTO. Or kung ayaw mo naman kuhanin yung PTO mo, pwede mo naman sabihin sa kanila na wag galawin yung PTO mo. So, yun. Anyway, guys, thank you for watching. Yan lang muna ngayon na medyo nagmamadali ako. Kasi nga nagugutom na ako tapos maghuhulog pa ako ng mga gamit. Ito yung isa pa lang nabili. Diba? Ano to? Merry Mushroom. Collectible pala siya. Nakita ko siya sa antique store for $18. Nabenta siya ng $40, which is not bad. And then, meron pang isang nabili, yung sapatos na Jordan. Ayun ang nabili for $35. I posted for $45.
Tapos tinawaran ng 30, which is fine kasi ang tagal na nung sapatos na yun, parang 13 years na yung sapatos na yun. Hindi naman namin nagagamit. So, yan guys, isang extra income din sa inyo kung marami kayong sapatos or mga gamit na hindi nagagamit. Ibenta nyo lang. Extra income lang, extra income. Yun nga lang, pag-aanuhan mo nga rin ng panahon kasi, syempre, pag may order, kailangan mo is-ship ka agad. So, katulad ngayon, yung isang umorder nga nun is from Florida. May bagyo sa Florida. So, hindi ko alam kung isi-send ko. Kailangan ko i-send within this day or tomorrow. Medyo nag-aalangan akong i-send kasi baka hindi dumating. Tapos, mawalan pa ako ng profit, diba? Anyway, guys, thank you for watching and see you on the next vlog. Don't forget to subscribe.